Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinagabihan ng linggo ding iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakapinid ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo. Pagkatapos sila'y hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Ngunit si Tomas na tinaguri ang kambal, isa sa 12, ay wala roon nang dumating si Jesus. Kaya sinabi sa kanya ng ibang alagad, nakita namin ang Panginoon. Sumagot si Tomas, hindi ako maniniwala hanggat di ko nakikita ang butas ng mga pako sa kanyang mga kamay at naisusuot dito ang aking daliri at hanggat hindi ko na ipapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran. Makalipas ang 8 araw, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad. Kasama nila si Tomas. Nakapinid ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, sumainyo ang kapayapaan. Saka sinabi kay Tomas, tingnan mo ang aking mga kamay at ilapit dito ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan. Maniwala ka na. Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka na ba sapagkat nakita mo ako? Mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita. Marami pang kababalaghan ang ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga alagad, ngunit hindi natatala sa aklat na ito. Ang mga natala rito'y sinulat upang sumampalataya kayong si Jesus ang Mesiyas, ang anak ng Diyos. At sa gayoy, magkaroon ng buhay sa pamamagitan niya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Isang pinagpalang umaga po sa inyong lahat. A blessed Sunday to all. Pakibati naman ang katabi ng A blessed Sunday. Isang kwento ng takot ang ating narinig. Kwento na puno ng takot ang isinalaysay sa atin ng ating ebanghelyo. Balot ng takot ang isip at puso ng mga alagad ni Jesus 2 araw matapos siyang ipako at mamatay sa krus. Kaya naman, nakapinid ang mga pinto ng silid na kanilang pinagtitipunan
dahil sa kanilang takot. Takot sapagkat sila ay pinaghahanap ng mga punong saserdote at ng mga matatanda ng bayan. Maari kasing sila na yung isusunod. Pagkatapos ni Jesus, silang mga alagad ang isusunod. Kaya nga, makatatlong beses na itinatwa o itinanggi ni Pedro na siya ay alagad ni Jesus matapos siyang makilala ng mga tao dahil sa takot. Takot dahil ang inaasahan nilang tagapagligtas ay nawala, nasawi, namatay. Kaya naman, wala na silang kakapitan. Takot dahil maaring hindi nila alam kung ano ang mangyayari sa kanila. Iniwan nila yung dati nilang buhay. Iniwan nila ang pagsasaka. Iniwan nila yung dati nilang kabuhayan. Kapalit ng sumunod kay Jesus. At ngayong wala na si Jesus, paano na? Takot dahil walang kasiguraduhan kung saan sila pupulutin. Lahat ito, sabay-sabay na nararamdaman ng mga alagad ni Jesus. Kaya naman, ganun na lang ang kanilang pagkagulat nang biglang lumitaw sa kanilang harapan si Jesus. May dalawang bagay na ginawa si Jesus para mawala ang takot ng kanyang mga alagad. Dalawang bagay. Una, binati ni Jesus ang mga alagad nang sumainyo ang kapayapaan. Sa buong ebanghelyo, 3 beses po bumati si Jesus nang sumainyo ang kapayapaan. Yung unang 2 beses na pagbati ay naganap habang wala si Tomas. Samantala, makalipas ang 1 linggo, nagpakita muli si Jesus at bumati nang sumainyo ang kapayapaan. At sa pagkakataong ito, andoon na si Tomas. Andoon na si Tomas. Sa Biblia, ang numero na 3 ay nangangahulugang kumpleto or completeness. Kaya masasabi natin, yung pagbati ni Jesus, yung pagbigay niya ng kapayapaan ay buong-buo. Kumpleto. Walang pag-aalinlangan. Buo. Yung iba sa atin, di ba, pag bumabati, minsan labas sa ilong, no? May pag-aalinlangan, no? Yung hilaw, hindi mo alam babati ba ako o hindi. Sige na nga, batiin na lang para matapos na, di ba? May mga ganon, di ba? Pero yung bati ni Jesus, buo. It shows completeness. Kaya nga, di ba, sa ating pagdiriwang, lagi, pag inuulit natin ng 3 beses, ibig sabihin, pagpapakita ng buo. Kanina, no, humingi tayo ng awa sa Diyos. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Para buo yung paghingi natin ng awa sa Diyos. 3, ibig sabihin, buo. Kahit iniwan nila si Jesus, kahit nagsipagtago sila, pinuntahan sila ni Jesus upang batiin at ibigay ang kanyang kapayapaan. Para sa isang taong natatakot dahil walang makakapitan, malaking bagay ang pagbati. Diba? Yung wala kang makapitan, wala kang masabihan, yung may bumati man lang sa'yo ng, kamusta ka? Diba? Parang nakakapagaang ng kalooban. Para sa isang taong nangangamba, dahil walang nakikitang kasiguraduhan, malaking bagay yung pagbati. Okay ka lang ba? Ayos ba? Para sa iba, parang wala namang
epekto yung pagbati. Pero kung alam mong may atraso ka sa isang tao, malaking bagay yung pagbati. Di ba? Yung alam mong may nagawa kang kasalanan, tapos ikaw yung unang babatiin. Di ba? Minsan ganun tayo no? Yung nangangapa ka, you're testing the water, ika nga. No? Yung may nagawa kang mali sa nanay mo, titingnan mo kung babatiin ka. No? Titingnan mo kung papansinin ka. Di ba? Pag pinati ka at pinansin ka, ay, sawa ka. Di pala siya galit. No? Di ba? Malaking bagay yung pagbati Pag meron kang dinadala, pero pag wala kang dinadala, baliwala sa'yo yan. Sa pagkakataong yon, yung mga alagad ni Jesus, balot ng takot, balot ng pangamba, sama-sama. Kaya nung binati sila ni Jesus, napalitan ang takot ng tuwa, ng saya. Natuwa agad sila, para bang bigla nilang nakalimutan ang kanilang alalahanin. Ito po ang dulot ng kapayapaan, ng pagbati ni Jesus. Inaalis ang ating mga takot at pangamba. Pangalawang ginawa ni Jesus para mawala ang takot ng kanyang mga alagad ay ipinakita niya ang kanyang mga sugat at butas sa kanyang kamay at tagiliran. Hindi natapos sa pagbati si Jesus para pakalmahin ang kalooban ng mga takot na alagad. Ipinakita niya sa kanila ang butas sa kanyang mga kamay, ang sugat sa kanyang tagiliran. Kahit nga si Tomas ito din yung hinanap bago daw siya maniwala. Ang sabi ni Tomas, hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nakikita ang butas ng mga pako sa kanyang mga kamay at tagiliran. At hindi pa natapos si Tomas doon. Ang sabi niya, hanggat hindi ko na isusuot dito ang aking daliri. Imagine mo, no? Hindi lang makita. Gusto pa niya isuot yung daliri, no? Sa kamay ni Jesus. At gusto niya isuot yung kamay niya sa tagiliran ni Jesus bago siya maniwala. Tanging si Jesus lang ang alam ng kanyang mga alagad ang may sugat at butas sa kamay at tagiliran. Dahil ito ang mga marka ng kanyang kamatayan. Ito din ang tanda ng kanyang awa at pagmamahal na siyang ipinapakita ni Jesus sa kanyang mga takot na alagad para sila ay maniwala at ang takot ay mawala. Alam niyo po, paborito kong kwento ito ng nanay ko. No? Itong nanay ko, lagi siyang naku-conscious kasi meron siyang pekas sa muka. Sa bandang kanang pisngi, meron siyang pekas. No? Gustong-gusto niyang ipatanggal ito ngayon. Gustong-gusto niya ipatanggal kasi hindi daw maganda. No? May malaking perang mark, pekas. No? Kaya minsan, nagpunta siya sa derma para ipacheck at mapatanggal. Laking gulat niya nang sabihin ng doktor na hindi yun pekas, kundi melasma. Alam niyo ba yung melasma? Yung discoloration of skin due to long sun exposure. Sabi ko, bakit ka nagkaganyan, ma? All the while, she thought pekas. No? Nung kinuwento niya, hindi pala pekas, anak, melasma daw. Ano yun, ma? No, kasi daw, nag-discoloration yung balat dahil sa sun exposure. So, hindi lang sunburn, na gano'n, no? Melasma. Sabi ko, paano ka nagkaroon ng ganyan? Ba't ka kasi nagbibilad sa araw? Sabi niya, no, naalala ko kasi, nung may garment business pa tayo, sabi niya, tuwing nagdi-deliver kami ng papa mo, dinideliver namin sa mga mall, yung gawa naming damit, sabi niya, lagi daw siyang naaarawan. Yung pinagdi-deliver namin ng damit, yung mall dyan malapit sa EDSA. Alam mo naman EDSA, apaka-traffic. Kaya, dun,
nagkaroon ng discoloration yung kanyang balat. Para magkaroon ng discoloration na ganon, gaano katagal, gaano kadaming beses ang kailangan niyang mabilad sa araw para mag-discoloration yung kanyang balat. Sabi ko sa kanya, Ma, huwag mo nang ipabura, huwag mo na ipatanggal. Dahil, tamo, naalala mo, yan yung marka nung nagdi-deliver kayo. Yan yung marka nung nagsisikap kayo. Yan yung marka at tanda ng pagmamahal mo sa amin. At tuwing makikita namin yan yung marka at tanda na ikaw ay nabilad sa araw para sa amin. Marami sa atin, may mga ganito. Maring sa nanay ko, yung melasma o yung pekas na tinatawag niya, natanda ng pagmamahal. Pero sa iba, pwedeng ito ay stretch marks. Sa iba, pwedeng ito yung paso dahil sa pagluluto. Pwedeng iba, kalyo. Yung iba, puting buhok. O kaya yung iba, tigyawat. Kadalasan, ito yung mga markang kinahihiya natin. Ayaw nating makita ng iba. Marka na pangit para sa atin. Pero yung stretch marks, hindi ba marka yan ng pagbubuntis? Marka yan ng pagiging ina? Pero kinakahiya. Sa social media ngayon, pag mayroong mga picture ng babae at may stretch marks, kung ano-anong sinasabi. Pero those are marks of a mother's struggle during her pregnancy. Yung tigyawat, huwag mo ikahiya. Pinagpuyatan mo yan. Di ba? Pinagpuyatan mo. Hindi ka magiging doktor. Hindi ka magtatapos ang pag-aaral kung hindi ka nagpuyat. Kaya handa nagkatigya-tigyawat. Okay lang. Kasi mas mahalaga makatapos. Makapasa. Di ba ganun? Yung paso, yung nanay mong luto ng luto, ang aga-aga, di ba? Those are marks. Yung kalyo sa kamay, nahihiya tayo, ang kapal ng kamay natin, pero yan yung marka ng nagsusumikap na isang tao. Kadalasan yung mga markang ito, kinahihiya natin. Si Jesus, meron ding marka. Butas sa kamay at tagiliran. At ito ay kanyang pinapakita sa kanyang mga alagad na nakakalimot at hindi naniniwala gaya ni Tomas. Kaya madalas maganda meron tayong ganito to remind us. And in our picture of Divine Mercy here in front, we could see kasama yung butas. Kasama yung pagpapakita ng kamay, sugat ni Jesus. Hindi lang yung kanyang puso. Dahil ito ang mga tanda at simbolo ng kanyang pagmamahal at awa. Mga kapatid, ngayong araw na ito, pinagdiriwang natin ang linggo ng dakilang awa ng Diyos o banal na awa. At ito ang sinisimbolo ng pagbati at mga sugat ni Jesus. Pagbati na sa kabila ng nagawang pagtalikod ng mga alagad, siya pa ang unang bumati sa kanila. Yung mga takot ng mga alagad na sila din ang may gawa, pero si Jesus ang unang umunawa at nakipagbati. Yan ang kanyang awa. Yung mga sugat, tanda ng kanyang dakilang awat pagmamahal sa tao. Kaya ang larawan ng Divine Mercy nawa magpaalala sa atin ng dakilang awa ng Diyos. Awa ng Diyos dahil sa kanyang pagmamahal na kayang ialay ang kanyang buhay. Kaya sa mga panahon na tayo'y nakakaranas ng takot at pangangamba, balikan natin ang pagbati at mga sugat ni Jesus. Dahil ang mga ito ay tanda at paalala ng pagmamahal ng Diyos at ng kanyang dakilang awa. Amen. Amen.